Haharap sa Senado bukas ang mga kasosyo umano ng negosyanteng si Davidson Bangayan na hininalang sangkot sa big-time rice smuggling sa bansa. Sisilipin din ng Senado mga patakaran sa pagpapataw ng taripa sa mga inaangkat na bigas. Nakatutok si Jamsi Sante. Bukod sa negosyanteng si Davidson Bangayan na hinihinalang ang big-time rice smuggler na si David Tan, inaasahang haharap sa pagdinig ng Senado bukas tungkol sa rice smuggling ang mga kasosyo umano ni Bangayan na sina Emmanuel Santos at Eugene Pio Quinto. Ayon sa pinuno ng Agriculture Committee, partikular nilang gigisahin si Pio Quinto. First time namin siya sinusupina, may mga questions kami kasi siya yung I think gumagawa ng mga paperwork for the group. Hihingin din ng komite sa DOJ ang posisyon nito ukol sa quantitative restrictions o QR na pinapatupad sa pag-import ng bigas sa bansa. Sa kasalukuyang QR, pinapatawa ng 40% tariff ang mga nag-i-import ng hindi tataas sa 350,000 metric tons ng bigas. 50% naman para sa lalagpas dito. Ang problema, batay sa World Trade Organization Agreement, nag-expire na noong June 2012 ang karapatan ng Pilipinas na magpataw ng QR. Pero giit ng National Food Authority, ipinapatupad pa rin nila ang QR na nagpoprotekta sa mga lokal na magsasaka. Yung Presidential Decree number 4 at yung na-issue na 8178, no? Yung after the WTO, ay nagsasabi pa rin na yung ang authority pa rin at yung sole authority for the importation is a National Food Authority pa rin. Ang kilosang magbubukid ng Pilipinas, pabor sa pagkakaroon ng limitasyon sa rice importation. Pero mas dapat daw pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang pagpapalakas ng produksyon ng mga lokal na magsasaka kaysa sa importasyon. Kung malakas may pera ang kalakhan ng mamamayan natin, mga magsasaka, mga manggagawa, yan din ang leverage natin para pumasok sa mga pantay, patas at kapwa kapakipakinabang na mga relasyon o kasunduang pang-ekonomiya. Jamsi Sante, Nakatutok, 24 Oras.